2025 episode na talagang ito, kasama kayo palagi, di ba? Yes, nagsasabay. Sobrang grabe, nakakapagod po talaga. Physical, emotional, parang nangyayari, ABS, after ABS, the next morning, SRR, so, and then ABS ulit, then SRR, so, parang yung physical nakakapagod. Pero sandali, umuwi pa kayo ng Cavite? yes po. Umuwi kayo, tapos parang ligo, tapos sa kotse matutulog, pagdating mag-aayos, minsan sa set o sa standby, pares kami tulog. So, nakahilata kami, gano'n. Minsan nag-uusap kami sa eksena, kasi tulog kami pag walang eksena eh. So, pag may eksena, doon na kami nakakapag-usap, tinutulog namin para yun. Pero, fun, sobrang saya habang ginagawa namin. Una, Gen Z kami lahat, yung buong cast, Gen Z kami. So, kwentuhan, yung topic, pag nasa standby kami, yung mga kulitan, so swak na swak. Kaya po nung sinabi ni Seth, totoo pong mahirap. Draining po siya in a way kasi demanding siya sa physical at sa emotional needs. Pero masaya po kami na, kasi parang sabi nga namin, ang saya din pala ma-experience kapag parang sobrang busy ka, yung hindi ka na nakakatulog. Mahirap siya pero masaya kasi alam mong blessed ka, alam mong binibigyan ka ng biyaya at ang sarap lang din ng alagaan. Pero kaya nga din po nung sinabi ko kanina, mas na-appreciate namin pareho yung mga natututunan namin at sa proseso ng ginagawa namin yung parehong proyekto na Six of the Father at Shake Rattle. Kasi ang dami namin, minsan kami na nakakakita ng mali namin, kami na rin yung nagsasuggest ng kung pwede ba yung ganito ganyan, or mas nagtatanong kami. Siguro mas nagiging collaborative kami in terms of kung ano yung ikagaganda ng kwento. Yun po. First SRR nito. Opo. Siyempre, napaka-iconic horror movie franchise ng Shake Rattle and Roll, diba? Wala pa kayo sa showcase. Nangarap din kayo na one day na mapasama kayo sa SRR. Alam mo, big fan ng kabataan. Big fan ako talaga ng Shake. Sobrang big fan ako ng Shake Rattle. Isa sa mga, although di ko po matanag, Frigidaire. Check pa yung Frigidaire. Nakanood mo siya? Big Janice. Oo, yung rep na Tiana. Parang mga bata ako. Yan yung mga napapanood ko. Sa DVD pa that time kasi bawal ako pumasok ng sinihan kasi na R16 yung ibang. So sa DVD ako nakakapanood pa noon, tapos bawal ako sa sinihan ng bata. So yung nalaman ko yung DVD kami ang gagawa ng episode ng SRR. Sobrang, sabi ko kay Mang Rosal, big franchise tong Shake Rattle. So it's a big pleasure, saka sobrang grateful. Ako po talaga, sa totoo lang po, kasi bata pa po ako noon, hindi ko alam yung title, pero ang dami ko na pong napanood na pelikula ng Shake Rattle. Yung isa, yung mga high school friends nila, sila Ate Kinchu. Tapos yung sa trend, nila Miss Madeline. Yes, yung mga ganun po. Kaya, nung sinabi sa amin nun na kasama kami sa Shake Rattle, hindi po talaga ako nakapaniwala. Parang, hindi ko po siya nun maramdaman kasi parang feeling ko hindi siya totoo. Hanggang sa nagsimula na yung mga script reading namin, workshop, tapos nag-start na kami hanggang sa natapos na. Ang sarap po sa pakiramdam. Fulfilling siya. Bakit hindi kayo makapaniwala agad? Favorite kayo niyo yourself. Every time pagkausap ko, lagi kayo kasi iba niyo daw, hardworking, tapos yun nga, masyado siya napabalib sa inyo sa my future yung kwento. Kung ganun po, mas marami po ang ipinagpapasalamat namin kay Miss Rosel. Pero
Siguro po yun talaga, binabalik lang din namin yung ibinibigay nila sa amin. Yung tiwala, yung pag-aalaga, yung pagmamahal. Yun po yung lahat namin. Yeah. Ang laking bagay na gawa ng mga future yun sa inyo, di ba? O ikaw, nagka-award ka pa. Napansin talaga yung galing mo, di ba? Dito sa SRR, anong mapapansin sa inyo? Yung ano po, yung tema ng horror, kung kaya namin mag-horror. Sobrang, yes, and hindi lang siya natatakot kami, may action siya kasama. So, siguro, tagal, parang last horror na ginawa namin, actually hindi pa horror yun, medyo yung Fractured. Thriller lang siya, hindi siya thriller mystery. Ito naman horror, thriller, so action, so yung kakayanan namin sa paggawa ng horror, yung mga emosyon namin na natatakot kami, kung paano kami habulin ng merong itak, at paano umilag, paano makipagsaksakan, so makikita po Talino dito. silang dalawa dito. Talino, no? Yeah. Nag-iisip Kaya bago nga, sumagot. actually masarap sila interview. Sino hindi masarap interview? Gusto mo? Wag Or na. hindi. Hindi, kasi syempre yung mga yung mga eksena nyo is syempre nakakatakot. Minsan, if you're doing a scene, minsan parang totoo di ba? Kasi may mga nakakosh, mga intense. O, ikaw ba, Francine, sa pagka-shake mo, pagka-rappel, syempre hindi ka na nag-roll. Napapayakap ka ba? Napapayakap ka naman ba kay Seth? O? Abangan niyo po. Isa po yun sa mga challenge din kasi yung ipakita pa rin yung chemistry na meron kami, pero horror yung genre ng pelikula. Ang laki ng ano po nun sa amin, pero syempre, maganda po at magaling naman ang production namin at ang director namin. So, nairaos po namin ang lahat. Matutuwa ang fans, may kilig moments pa rin. Flavor, parang may dagdag sa flavor ng sa amin dalawa. So, yes, I think matutuwa. Ang bongga. Thank you. Yan. EJ. Makain pa eh. Ito na si Bobby. Ibigay niyo na kay Bobby. Hello, magandang kami, Seth and Francine. So, kayo ba, yung mga personal experience na when it comes to katatakutan? Kasi common question yan. Yes, so, oo. sa pelikula nyo. This was asked to say to Jeffrian, to Carla and Loisa, to Dustin. Any katatakutan experience? Opo talaga ang sagot ko. Simula po ato nung bata ako, nakadikit na sa amin yung horror na word. Kasi po, paano ba? Dati kasi, may third eye ako dati nung bata ako. Tapos, mas parang, I think mas naging active yun nung lumalaki ako. Pero ngayon wala naman ako. So, nakakita ko sa bahay namin. Yung minsan nakala ko kapatid ko po yung kausap ko pero hindi naman pala siya. Yung mga nagkagaya, yung mga ganun ko. Tapos yung lagi kaming nauusog, yung laging... Ano niniwala ka sa uso? Opo, lagi ko kaming pinapatapos ng nanay ko. Pwede mo kasi usugin ka. Mat po. Okay na. Tapos, yung... Ano po yun yung pinapatawas? Kasi yung parang binibigyan po ng sakit. Mga ganun po, ganung klaseng horror. Kaya ako po, marami po akong experiences dun, pero too many to mention po. Yung kapisenyo natin artista, naniwala ka sa mga sinasabi ni Shea, mga tawas, mga ganyan, yung mga uso. Yun lang ang experience ko. Umakyat ako ng puno, nalaglag ako. After ko malaglag, ilang araw akong hindi okay. Nilag na, tapos yung sugat ko matagal gumaling. So, nung nagpasya yung lola ko na yung damit na suot ko nung nalaglag ako, ipatawas. Kasama. Tapos doon. So, yun lang po yung experience ko na may nakita talagang kurba ng something doon sa... Nakaapak ka ng Taong
hindi Yung nakikita. po, ng ano, 20 daw, yun yung sabi nung nagtatawa sa akin. So, So, natakot. natakot ka. Takot po talaga ako kasi parang nakikita ko siya sa peripheral view ko, yung pinakita sa aking kandila na kurpan yun. Oo, so, pati yung ilong lumabas. Sabi ko, yun lang yung ano ko, yun lang yung nakakatakot na experience ko. Pero yung multo naman, ako yung nananakot eh. Mag-prank, mahin ka mag-prank. Yung po ako yung parang, Lord, ako po yung gano'n. Pero kasi, babasa ko yung movie sa December, no Pasko na. And then, so paano magiging holiday planning nito? So talagang focus na kayo sa movie. What are your plans? Oo, last year, busy kayo. Actually, about this year. latag na lahat ng promos ata namin eh. Or may mga madadagdag pa. Pero yun, the whole Christmas holidays, the whole holiday, I'm sure po na nasa labas kami, nasa mga sinihan kami. Mas maganda naman po yung gano'n. Saka alam ko yung mga pasabog din sa sinihan ng mga nangyayari. Sana matuloy. May mga pasabog sa sinihan. Shin, ikaw, ano ba usually, before being busy tuwing Kapaskuhan, how was your previous Christmas? May MMFF at wala? Simple lang po lagi ang Pasko po. Sineselebrate lang po talaga namin ang Pasko, ang New Year ng kumpleto yung family. Tapos, basta marami pong handang pagkain sa lamesa, masaya na po kami doon. Sobrang simple lang po talaga. Wala masyadong walang... Gift giving nga siya. Opo, may gift giving. Yung Yung mga... naman ng ate ko Hindi, 20-20 lang ang ginaldo. Minsan naglalaro sa bahay, nagkakaraoke sila. Ganun lang po. Simple lang po talaga. Wala masyado. Remember si Fred nung nanalo, although tapos na ito ng Pasko, 27 yung Film Fest Awards night. Yung talagang pinost mo ito na hintay ka talaga ng family mo na umuwi ng bahay kasama dalawa yung trophy. Para ka-break to award. Sa kaya na kayo nag-late dinner mo, ng family mo. Parang gano'n yun. Gusto ba talaga yun, parang fake account? Saan na yun? Sa bahay lang naman kami. Sa bahay lang naman kami. Hinintay lang nila ako. Saka yung award na yun talaga, hindi ko rin in-expect. Hindi rin in-expect sa bahay. Nanood lang sila nung live nung MMFF na yun. Tapos, biglang lumabas na yung pangalan ko. So, yun. Ang buwasa. Siyempre po. Sabi ko, ang bilis ng panalo natin ni Seth. Kasi hindi naman nakapansin din. Pero ikaw yung nakikita ko madalas na nila. Sa honor, the recognition. Mahaba rin po yung dinaanan. Mahaba. I mean, wala pa ako sa kalahati ng kalahati ng kalahati. Pero it's a long way. Kung anong nakuha ko, I'm sure hard work yun, pero kita ko yung daanan mahaba. So, Last question. Go ahead, Tito Bob. Okay, nakailang projects na rin kayo, pero at this point, gaano nyo nakakilala ng isa't isa? O may mga bagong discovery na kayo po sa isa't isa? How long has it been when the love team was launched? Ilang years na kayo as a love team? Straight partners. As a love team, mga siguro 3 years? lang? Ilan? Mag-4? Years natin sa pre-pandemic. Yung simula na magkasama po kami. So, Gitna ng yeah. pandemic. Magkakilala na po kami way back 2019, the Gold Squad. So, pero yung